Yan po, good morning po sa ating lahat and welcome po muli sa ating daily morning devotional. Para po sa umagang ito, ako po ang inyong presider. And, and, uh, ang ating program po for this morning at sisimula ng ating opening song and opening prayer ni Brother Japet Buko. And our speaker for this morning is Brother Jopper Buko. So may we all lend our hearts and our ears to Him this morning so that we may be fully blessed by the message that we will be hearing. And um, uh, after that, we will be having our closing song and closing prayer. Muli po, thank you for joining us for today. Uh, Nawa po ang bawat isa sa atin ay lubusang ma-bless ng ating mapakinggang mensahe for this day. And with that, tayo po ngayon ay lumako na sa ating opening song and opening prayer. Muli po, good morning sa ating lahat. God bless us all.
Dito po ba si Brother Japet para Ano sa lang, prayer? okay. Ikaw, ano ito na kayo dito? Hindi sila sisi, parang marami ko. Ang tumawag sila. Maraming kami sa amin. Sila, Hello po, putol-putol po kayo, Brother Japet. Ay po yung manlalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na ito na kami po inyong ginising at pinagtipon-tipon upang makarinig po ng panibagong mensahe na aming mapag-aaralan. Tulungan niyo po ang mapagsalita ngayon ng kanya pong may bahagi na maayos ang salita na aming maintindihan. At patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang pagkulang pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. No? Yan. So, muli magandang umaga po sa ating lahat and tayo na po idadako na nga sa ating pag-aaral at nung kahapon po ay mali po na ba ang nabasa ni Brother Japet. Ayun po ay August 14. So ngayon po ay tayo po ay babalik ta rin po natin. Ano po? Atin pong babasahin ngayon ay ang August 13. So ang ating pong pamagat ay may pamagat na abstaining from harmful indulgences. Sabi po sa ating key text na makikita na natin sa 1 Peter 2 verse 11. Sabi rito, Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust, which war against the soul. The word of God plainly warns us that unless we abstain from fleshly lusts, the physical nature will be brought into conflict with the spiritual nature, lustful eating wars against health and peace. Thus, a warfare is instituted between the higher and the lower attributes of the man. The lower propensities, strong and active, oppress the soul. The highest interests of the being are imperiled by the indulgence of appetites, unsanctioned by heaven. So, dito po ay sabi po dito na kapag daw po ang ating binigay ang lahat ng mga atensyon para sa ating mga physical na mga desire sa buhay. Especially sa pagkain po ng mga unhealthy na mga pagkain na mga pinapasok natin sa ating mga bibig. Ano po, ay hindi lamang nito nakakaapekto sa ating kalusugan. Ano po, hindi lang ito nakakasama ng ating mga nutrisyon. Bagkus ito rin daw po ay nakakaapekto sa ating mga spiritual na buhay. Yung ating mga kapayapaan at maging yung ating self-control. Ano po? Dahil yung ating mga physical desires ay ito po ay lalakas at ito siya ang magkocontrol sa atin instead na tayo ay mag-control doon sa mga desires natin.
Kaya nga po, kapag tayo daw po ay constantly na nasatisfy sa lahat ng appetite, no po, without considering na ito bang pagkain na ito bang pinasok ko sa aking tiyan ay nakakabuti sa aking katawan or isipan, no po. Kailangan daw po na natin iyon consider muna bago natin yun tikman, no po. Dahil baka yung ating mga kinakain na nakakasama sa ating mga katawan ay maging sanhi ng paghina ng ating focus sa ating Diyos. At maaring yung ating mga kinakain ay maging sanhi din ng magpili ng mga choice decisions natin sa ating buhay. Ano po? Kumbaga, in simple terms, we should learn to control yung ating mga appetites and desires, ano po, na para hindi tayo makontrol nito. Because yung ating mga physical habits ay can affect our spiritual relationship sa ating Diyos. Ano po? Sabi ko sa kasunod, health, character, and even life are endangered by the use of stimulants, which excites the exhausted energies to unnatural spasmodic effort. Spasmodic. So, dito po, sabi naman po dito na yung paggamit ng mga stimulants ay na parang yung mga pagkain na para tayo ay maging sa tingin para sa isa-isip natin na yung mga pagkain na stimulants na ito na nagiging feel more energetic tayo pag tayo ay pagod, no po? Ay ito raw po ay delikado or harmful, no po? Dahil yung mga pagkain na mga ganito, no, ay nagbibigay sa atin ng mabilis na burst ng energy. But itong energy na ito ay hindi daw po ito natural. Kumbaga ito ay magwawakas lamang. Kumbaga ito po ay pinupush nito yung ating mga katawan na gumawa pa, no, or to work harder even na kinakailangan na ng ating katawan na magpahinga, no? Ano ba yung mga ganyan na mga ah, kinakain or iniinom, no po, para tayo ay imbis na na magpahinga na ay parang yung katawan natin ay ginigising nito para tayo ay gumawa pa ng mas marami, no po. Kaya nga po, kapag tayo ay nakadepende sa gantong mga bagay o mga gantong mga pagkain, ay ito po ay magdadala ng negative effect sa ating mga health at sa ating mga ugali at maging sa ating mga buhay. Ito po. Kumbaga, we should not force our tired bodies na gumawa pa ng marami. Instead, we should give our bodies na proper rest and kumain tayo ng mga healthy na food at magkaroon tayo ng mga good habits. So, ito yung kinakailangan ng ating mga katawan. Dahil nga, ano nga yung ating katawan? Ito po ay pahiram lamang sa atin ng Diyos. Ito ay templo niya. Kaya dapat natin itong bigyan ng respeto at ating ingatan. Condiments are injurious in their nature. Mustard, pepper, spices, pickles, and other things of a life character irritate the stomach and make the blood feverish and impure. Yeah. So, dito po ay sinasabi dito na um, yung mga condiments na merong malakas or maanghang na condiments katulad ng mustard, pepper, yung mga sili, pickles, ay ito raw po ay
nakakapag-irritate irri- irritate ng ating mga stomach kapag ito ay nasobrahan. Opo. Kumbaga, yung main point dito is yung ating mga food choices can affect how our body feels and functions. Kaya maging maingat tayo sa pagpili ng pagkain. Baka nga ito ay masobrahan. So, kailangan lamang natin balansehin. Kahit yung mga pagkain na mga like, kung yan, kumain tayo ng rice. Pero sinobrahan natin. Kumbaga, ano na siya, magkakaroon na siya ng negative effect. So, kailangan tama lang, balanse lang yung ating mga kinakain para hindi ito maging unhealthy sa atin. Ano po? At sabi dito na instead nga na ganun, yung example kanina, no, yung mga spices, yung mga peppers, mustards, and pickles na po. At ibang mga pagkain na merong mga epekto. Pag ito yung ating kinain ay ito raw po yung nagbibigay sa atin ng parang yung mga spicy madalas ay may mga maraming mga naka-inject like or nakalagay ng mga seasonings yan. Opo. Kaya nga po, we should choose, piliin lamang natin yung mga pagkain na simple at na may malakas na nutrisyon. Opo. Kaya nga po, ito yung mga paalala sa atin po na we should be careful sa mga pagpili at sa mga pagkain dahil hindi natin alam kung paano pinoroseso yung paggawa or baka yung iba mataas yung sodium, di ba? Dahil sa seasonings na iyon na maaring magbigay sa atin ng masama na epekto sa ating mga katawan. Diba? Sa kasunod naman, sabi dito, the tea and coffee do not nourish the system. The continued use of these nerve irritants is followed by headache, wakefulness, palpitation of the heart, indigestion, trembling, and many other evils, for they weary away the life forces. So dito naman po ay yung ah, kung sino ba yung umiinom sa atin ng mga tea or mga kape, no po? Para tayo ay magising or magkaroon ng energy, no po? Huwag hindi po nito ninonorish yung ating mga katawan. Okay, uminom tayo pero pag tayo ay palagi na umiinom nito or nasosobrahan, ano po, ay dito na magkakaroon ng simula ng stimulating effect na magbibigay sa atin ng extra pressure sa ating mga nervous system. Especially kapag itong mga kape na ito ay ating iniinom regularly or araw-araw. Minsan pa nga, ah, ito, oras-oras na po ay tayo ay umiinom, ganun. Ay ito raw po ay magkakos ng malaking pressure sa ating nervous system at maaring makapag-associate ng mga malalaking problema, no? Tulad ng mga headaches, yung ayun, yung sakit, yung mahirap makatulog or nakakaramdam tayo ng mabilis na pagtibok ng ating mga puso at maaring ito rin yung mag-cause ng ating indigestion sa ating mga stomach at mga iba pa na mga problema po. Kumbaga, in simple terms ay yung mga something na yung mga pagkain nyo, yung mga inumin nagbigay sa atin ng mga extra na temporary boost ay hindi daw nito binibigyan ang ating katawan ng tunay na lakas. Dahil ang tanging pagkain or inumin lamang na nagbibigay sa atin is yung pagpili dapat natin ng mga healthy foods. At isa pa yung kinakailangan is yung proper rest. Ito po. At yung good habits dahil ito po yung mga
katangian na magla-lasting yung ating mga energy. Kumbaga tatagal, gano'n. Ayan. So, sa kasunod po, sabi dito, tobacco is a low, insidious but most malignant poison. In whatever form it is used, it tells upon the constitution. It is all more dangerous because its effects are slow, at first hardly perceptible. Its use excites at first for strong drink, and in many cases lays the foundations for the liquor habit. So yung tobacco, yan. So yung alam naman natin yung tobacco is harmful or delikado even though na its effects. Kumbaga hindi natin napapansin ano ba yung epekto nito. Pagkos yung paggamit ng ganito na bagay ay makakapag-damage po ng ating katawan. Hindi man natin napapansin araw-araw or ito na pala ay gumagawa ng masama sa ating mga katawan, no? Sa tagal ng panahon. Meron na pala itong epekto. Nagsisimula na siyang gumawa doon ng ah, masama, yan like that. Kasi po ay ito pong tobacco na ito ay nagkakos ng harmful effects at maaring yung tao na gumagamit nito ay magkaroon sa kanya ng pag-increase ng kanyang mga desires na po sa mga strong na substances. And marami din na mga tao na gumagamit nito na nagli-lead sa kanila sa paggamit ng iba pang mga masasamang mga bisyo like yung mga alcohol or yung mga other harmful habits no po. Kumbaga doon sila nililid nito which is napaka-delikado. Kaya nga kapag tayo ay nakakita or gumagamit ng mga ganitong mga bagay na delikado kahit hindi naman natin nakikita na yung damage sa ating katawan na gumamit tayo ngayon pero sabi natin parang wala namang ano masamang effect. Sige nga, try ko ulit, ganun. So, hindi naman ito agad-agad na nakikita. Bagkus ito ay unting-unting sinisira yung ating mga katawan. Kaya dahil din dapat ay maging maingat at sa pagpili. At kung ano ba yung like description nito, ano ba yung ito ba ay okay or hindi na po. At syempre, tignan na natin sa sulatan sa Biblia kung ito ba ay makakain or hindi or pwedeng gamitin na po. Kumbaga, we should avoid na yung mga habits din na makakapag slowly harm yung ating mga katawan at yung mga habits din po o yung mga desires na kokontrol sa atin. Kaya wag na po natin hintayin pa na magkaroon pa ng masama sa ating mga katawan before changing our harmful habit mo po. Kaya kailangan una pa lang sa kinakain pa lang natin. So hindi naman ito about din sa kinakain natin bagkus sa mga tinitignan natin na po. Yung mga pumapasok sa ating tenga dahil dito rin naman unang sense na kung ito rin ba ay delikado. Kaya we should protect our health by avoiding things na makakapag-slowly control or yung makakapagpahina sa atin. Ano po? In relation to tea, coffee, tobacco, and alcoholic drinks, the only safe course is to touch not, taste not, handle not. Ayun nga po, no? Nasabi ko na nga po na yung when it comes sa pag-inom or paggamit ng tea or ng kape, tobacco or mga alcoholic drinks,
yung safest choice daw po is to completely avoid them. Ano ibig sabihin? Kumbaga, kapag tayo ay nakakita ng mga ganon, lalo na yung mga kape rin, na mga sobrang ang seasonings na po, ay ito daw ang safest choice. Ang safest choice daw po ay yung i-avoid iyon. I-avoid na hawakan or tikman or like handle na ganun, kumbaga yun, kailangan natin yun iwasan rather na i-experiment pa natin yung mga bagay na iyon na or i-allow natin iyon sa ating mga katawan to become our habits. Kaya nga po yung praise na touch not, taste not, handle not ay ito po ay nag-emphasize sa atin na lumayo sa mga bagay na ito na nagkakos ng harmful or addictive na mga bagay. Kaya nga po na kung ano mang mga bagay na nakakapag-harm sa ating mga katawan or nakakapag-control sa ating mga desires ay mabuti pag-isipan natin ng mabuti na huwag na po natin itong dito tikman or hawakan sa una pa lang. Kasi baka sa susunod ay ito na ay ulit-ulitin na natin at hanggang ito ay maging form ng ating mga habits. No po. True temperance teaches us to dispense entirely with everything hurtful and to use judiciously that which is helpful. The Spirit of God cannot come to our help and assist us in perfecting Christian characters, while we are indulging our appetites to the injury of health. So, dito po, yung true temperance ay hindi lamang sa pag-avoid ng mga masama na mga bagay. Magkus, ganun din sa paggamit ng mga mabuting mga bagay in the right amount. Kumbaga balance lamang. At we should completely avoid yung mga bagay po na nakakapag-damage ng ating mga health and tayo ay maging wais sa pagpili ng mga bagay na kung ito ay nakakasama or hindi. And dito rin sa ating lesson, tinuturo nga sa atin yung ating mga physical na habits ay makakapag-apekto rin ng paglago ng ating spiritual. Kaya kung tayo pa lamang, kung nakikita natin ngayong ay tayo ay lumalayo sa ating Panginoon, ay mayroong problema sa ating pag-iisip or sa mga kinakain natin. Dahil ito yung mga madalas na sanhi ng pagkakaroon ng hiwalayan sa pagitan natin at sa Diyos. No? Or magiging mahina yung ating mga spiritual. No? So, ayun. So, dito po sa ating devotional ay nawa tayo po ay muling napaalalahanan at muling na-recall yung mga about sa mga ganitong mga health na po na lesson. Na yung ano man yung mga kinakain natin, yung mga iniinom, yung nilalagay na mga bagay sa ating katawan ay hindi nga lamang na to nagkakaroon ng epekto sa ating mga physical health but also sa ating mga mind, mga ugali at sa mga spiritual na buhay. Kaya po, tayo po ay muling tinatawagan ng Diyos na i-practice natin sa ating everyday life ang pagkakaroon ng temperance at ng self-control. Para itong dalawa na ito yung maging susi para ating iwasan yung mga bagay na nakakapag-harm sa ating mga katawan. So, para dito ay at kung tayo man ay nahihirapan, kung tayo man ay nakaranas na rin ng mga ganito at nahihirapan tanggalin sa ating mga sarili, ay
andyan ang Diyos ah, andyan ang Diyos nakahanda na tulungan tayo. So po, huwag po tayong mahihiya na magsalita humingi ng tulong sa Kanya dahil siya ay meron ng plano para sa atin. At alam niya kung paano natin yun malalagpasan. Ano po? Kailangan lamang natin na iwasan ang mga bagay na yon at humingi ng tulong sa Kanya para magkaroon tayo ng ma-develop yung ating mga disiplina at magkaroon ng choices na makakapag-protect sa ating mga health at makakapag-strengthen ng ating relationship sa Kanya. So muli, magandang umaga sa ating lahat and God bless us all. Thank you. Yan, maraming salamat po, Brother Jefferson, sa napakagandang mensahe na iyong binahagi sa amin ngayon. Hopefully, everyone learned a lesson or two from the devotional that you have heard this morning. And sana po ito yung ating ngayon sa puso at may sa buhay. With that, tayo po ay dumako na sa ating closing song and closing prayer ng ating speaker. Tayo po ay manalangin. O Amang Banal, maraming salamat sa mga mensahe na inyong pinagkaloob sa amin. Nawa po, ito pong mga salitang ito ang maging susi ng patuloy na patuloy na pagbangon at paglakad sa buhay Kristiyano. At ito po rin ang maging liwanag sa amin at magiging sa aming mga makasalamuha. Tulungan niyo nawa kami na kayo pong manguna sa aming mga desisyon sa aming mga buhay at lalo na po sa pagpili ng mga pagkain or inumin na nagbibigay ng
kabutihan or nakakalugod sa inyo. Tulungan nawa kami namin pong maintindihan ang mga uri ng mga pagkain at ang mga epekto para amin pong maiwasan ang mga bagay na masama at maging cause ng aming bad habits. Tulungan niyo po kami sa araw-araw naming mga ginagawa at araw-araw naming mga kinakain or binabasa or pinapakinggan na ito po'y ang aming mga ginagawa lamang ay mga nakakalugod sa inyo upang maiwasan namin ang pagkakasala. At Ama, sa araw na ito, niyo po kaming patuloy na ingatan, katulad ng pag-ingat niyo po sa amin sa mga nakarang mga araw. Ganoon din po sa aming mga mahal sa buhay na hindi namin kapiling sa mga oras na ito. At dalangin din namin, Ama, sa paghahanda sa darating na araw na Sabat, na kayo po ang manguna, na kami pong matapos ang mga bagay na dapat na matapos at sa paghahanda upang sa darating na Sabat ay kami po ay handa na muling magbulay-bulay at mag-aral ng iyong mga salita at makasama ka. Niyo po kaming linisin, patawarin sa inyo man po kami nasumpungan ng mga pagkukulang at pag-aasala sa isip, salita at sa gawa at magkaroon din po sa pagkain. At ang lahat ng ito ay aming hinihiling at sa madalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. And muli po, maraming salamat, Brother Jefferson, for the message that you have given to us this morning. Mga pambatis sa atin ay na-bless ng ating napakinggan. With that, tayo po ngayon ay magtatapos na ng ating devotional, pero bago po yan ay iniimbitahan ko po ang lahat to join us once again para po sa ating Vesper worship later in the evening and para po sa ating Sabbath programs tomorrow. Tayo po muli ay magkita-kita. And with that, hindi po, good morning and God bless us all.